na po pala. Ayun. O sige po, salita po kayo. Hello po, sis. Opo, yan. Nagpakita na ng mukha. Nahayag na eh. Nahayag na. Kasi na ano niya, multo eh. Kala niya multo na eh. Ay, alam nyo, sa totoo lang, kapatid, maisingit ko yan. Narinig ko yan at nakikita ko nga sa Facebook na nalagos. Alam nyo, wala na eh, kung saan niya na dinadala ang usapan, kung saan niya dinadala. Eh, wala nga kaming mukha eh, nakakapagpalabas kami sa awa at tulong ng Diyos. Nakakapagpalabas kami, kapatid. O, wala kaming mukha ha. Eh, lalo pa pag nagkamukha, baka dumami ang viewers ko. Kaya nga. Kaya mo muna mag-isip sila kung anong mukha. May boses naman eh. Hindi naman kailangan ng mukha. Importante yung narinig. Hindi naman po kailangan ng mukha, kapatid. Kasi noon nga, sila Pablo, di ba, sulat lang ng mga apostol, nagkakaari na. Sulat lang yun. O, wag na, siya nga, sister, brother, mga kapatid. Si DSR nga po, buo na ang katawan. Kasama na ang mukha, mula ulo hanggang paa. Kitang-kita na. Kulang na lang ihagisan mo ng asin at saka tawas Wala pa rin, hindi pa rin talam. Kita na yung buong katawan nun. Hindi naman sabihin hindi natatablan ng ano yun. Hindi natatablan. Anong ibig sabihin na multo ang mga exiters? Ayun nga, sabi niya, wala na daw mukha, multo. May mga ganun sa sinasabi ng niya, siguro nung Merkulis, ng kanyang prayer meeting. Yan ang pinaparinig niya eh. Alam mo, sister, di baling ikay bulag, di baling hindi mo makita. Basta ikaw may pandinig ka. May pandinig naman siya. Naririnig naman niya yung mga sinasabi namin at saka yung mga sumusubaybay sa amin. Di ba sabi sa Biblia, ang may pandinig ay makinig. Yung pakikinig, malaking bagay na yun Saan baga tayo naanib, di ba, sa pakikinig? Bakit baga nag-alisan yung miyembro niya? Bakit baga nag-exit at nag-closet? Dahil sa pakikinig sa kanya, walang sustansya, walang mapala. Hindi na usapan doon kung multo ka o may mukha ka o wala. Alam mo mga kapatid, tinatala lang niya ang usap kung saan. Ayun lang po yun. Sige kapatid, ano pong ito ngayon, di ba, lumabas kami. Ngayon, pinariringgan kami ng nasa loob na matigas na daw yung mukha namin. Sabi ko, sino matigas ang mukha? Kaya nga, first time ko nag-post sa FB ko na sinabi ko na sino mas matigas ang mukha. Lumabas tayo dahil natisod tayo dun sa maling aral na pinagsasabi niya. Tapos sila nagpatayo ng nightclub. Sila dapat ang mahiya, hindi tayo. Wala naman tayong ginawang mali. Bakit tayo mahihiya? Katulad ko. Sabi ko, ang FB ko, hindi naman nakalak yan. Wala akong kapatid na blinak kahit isa. Pwede silang sumilip dyan. Pero yung iba, ang lakas ng loob na sasabihin na tumigas na daw yung mukha ng mga exiter, kung ano nung pinagsasabi, duwag. Kaya doon ako napikon pag sasabihin duwag, ano dapat namin ikaduwag dito? Kami nga, hindi nga nakalak profile namin Kami nagsilabas dito, kitang-kita ang pagmumukha namin. Anong ikaduduwag namin? Bakit may ginawa ba kami sa lokal dito para maging ikahiya namin? Meron ba kaming nilabag na aral? Pusa kaming lumabas. Hindi kami suspendido. Wala kaming ginawang mali. Kaya malakas ang loob namin. Pero kung meron kaming ginawang mali, yun, baka maging duwag ako kung malaman nila. Si system pala meron palang nightclub. Meron palang ino-operate na nightclub. O yung jowa niya pala merong nightclub, kaya ganun, dapat suspindihin yan. Hindi nga ako sumama sa jowa ko na mismong tatay ng anak ko na meron talagang nightclub na totoo. Dahil sabi ko, mali yun. Ako nga po ang humiwalay kasi doon ako naanid dahil sa aral. Sabi ko, anihin ko yung kayamanan, anihin ko yung mansion. Kung ika-impyerno ko naman, pero ito makapal lang mukha Totoo nga meron, di pa maamin-amin O ano siya, area lang yung kaya niyang sabihin dyan sa mga kapatid. Hindi niya nga mabanggit yung pangalan ni Brad Badong, parinig siya ng parinig. Ano yan, meron siyang invisible na kaaway, hindi niya mabanggit. Naku, hindi niya babanggitin. Hindi niya babanggitin kasi malalakas yan. Multo ang kaaway niya. Alam mo sis, eto, may kwento ako sa iyo ha. Ito lang, sa Germany, pinapablock na rin ako. May nagsabi lang sa akin kapatid, then sa Canada, ganun din. Sabi ko, wala nga akong mukha. Bakit parang masyado kayo apektadong i-block ako? Wala pa akong mukha niyan ha, di ba? Ibig sabihin, sa kalooban nyo, sa kabilang side,
sis ni DSR, masyado silang apektado. Tayo nga yung nakakapagsalita ng live. Sila, hindi nila masabi, hindi nila ma-define, hindi nila ma-describe kung ano yung tinutukoy nila. Katulad niyan, sister, sasabihan ka ng matigas ang mukha, tayo sasabihin ng matigas. Saan tumigas ang mukha natin? Hindi Yun naman nga, yun nga, hindi ko maintindihan eh. Sabi ko, yung mga panatiko, ang lakas ng loob magsalita ng ganun. Patunayan niya, hindi niyo sasabihin matigas. Paano naging matigas ang mukha namin? Ano bang ginawa namin para maging pagsabihan kami matigas ang mukha? Duwag. Duwag ba yun? Nagpapakita ng mukha? Sabi ko, ako nga nananahimik. Sabi ko, isang buwan akong lumabas. Wala silang narinig na isang post ko. Ngayon, bulabog sila. Ngayon, tinagtad ng comment, mga personal message, nag-comment sa akin, may mga nag-ano ng message. Merong kapatid, galing ng Hong Kong, nagulat siya ngayon sa post ko, biglang nag-message sa akin. Sabi niya, sis, nag-exit ka na pala. Opo, sabi kong ganun. Ay, sabi niya ganun, totoo pala yung ano namin, yung hinala namin, kasi nanlamig na kami mag-asawa, umixit na rin kami, hindi na rin kami dumadalo. O kapatid yun na kilala ko dito na nag-for good na sa Pilipinas. Dahil nakita niya yung post ko na ganun, doon na siya na-confirm niya na totoo yung nararamdaman nila, pero hindi nila sinasabi doon sa lokal nila sa Pilipinas. Kasi nga, ayaw nilang ma-block sila. Kumbaga nakikiramdam din sila. Ako kasi, ako iniingatan ko yung mga kapatid dito. Personally, sabi ko sa mga kapatid, personally, wala akong sama ng loob sa inyo, wala akong laban sa inyo. Sabi ko, ako umiiwas ako kasi alam ko, maraming kapatid na hindi nakakaunawa at hindi alam yung totoo. Ngayon sasabihin, sumama na daw ako sa mga nahayag, sa mga mga masamang tao na kumalaban na sa iglesia, ganito, ganyan. Napakaraming mga pinagsasabi. Sabi ko, yan, yung may mga ebidensya na dyan, AI lang daw ang ebidensya. Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi naman tayo, libo-libo tayong lumabas. Sabi ko, wala ba kahit isa sa amin dito na gano'n na lang katanga tayong libo-libo para maniwala na AI? Yun lang ba? At yun lang ba? Ang isang, napakarami pang ebidensya. Hindi lang naman yung nightclub. Marami pang mga kalokohang pinagagawa, mga aral na mali-mali. Tapos sabi niya, debate daw palang hinahanap. Makipag-debate ako. Sabi ko, ba't ako makikipag-debate? Siya ang nag-utos niyan na wala nang debating walang kibuan. Bakit sa akin ba nanggaling yun? Ba't ako makikipag-debate? Leader ba ako? Masama ba dahil nakuna ko yung maling tinuturo niya? Alam mo sis, ganun nga din yung sinasabi nila sa akin, yung mga nagko-comment na, siyempre ayaw sa akin, sabi ba naman, mangaral ka na lang, ba't ako mangangaral? Di lalo kong pinulaan na, kaya lumabas nangangaral, hindi ko po tungkulin ang mangaral, siya po ang mangangaral, hinabilin sa kanya. Si Brad Ely ay namag-asa sa kanyang pamangkin na si DSR, kaso hindi niya ginawa, sa ibang bagay siya nag-concentrate. So anong asahan natin? Bakit ako mangangaral? Di lalo silang pupula. Ang binobroadcast natin, mga kapatid na exiter, yung dahilan kung bakit tayo nag-exit at kung ano yung nakikita natin. Yun nga ang dahilan. Yun po nga ang dahilan. Kasi kung nakikita natin na tama ang ginagawa niya, na sumusunod sila sa aral, bakit tayo aalis? Yun kasi nararamdaman mo, hindi naman tayo doon na uupo lang para makipagchismisan. Ako nakikinig ako bago ako naanip dahil sa aral talaga, hindi dahil sa may nag-imbita sa akin, may nag-alok sa akin ng pagkain o ganito, ganyan. Wala akong kusang naghanap sa YouTube. Oo. Maraming ganun maraming, lalo yung mga bagong anib, mga bagong lublog, yun yung matatakaw. Ako kasi, kay Brad Ely ako naanib kasi sa pangangaral niya sa YouTube. Ngayon, wala na nga halos yung mga video ni Brad Ely. Doon ako sabi ko, maganda ang ang aral nito Siyempre, naghahanap tayo ng totoo. Inanap ko ng kusa yung lokal at saka ako nagpa-doktrina. Pero sabi nga dito sa lokal, sabi niya, sino pong nag-imbita? Wala po, kusa ko pong hinahanap. Ganun talaga, sabi niya, basta tupa, hinahanap talaga niya yung kanyang pastor. Sabi ko, tama po yan kasi walang tao o kapatid na nag-anyaya sa akin. Kumbaga, budhi ko ang nagturo sa akin na dito ka makinig, ito yung totoo. Kasi pinanalangin ko yun Pinanalangin ko yun na sabi ko, hindi naman ako reliyosong tao kasi naimbitahan ako sa INC, naimbitahan ako sa GIL, dati ako Katoliko, sa Muslim, halos lahat ng Jehovah Witnesses pumupunta sa bahay namin. Napakaraming relihiyon na nag-anyaya sa akin, pero kahit isa wala akong sinamahan. Bakit? There's something wrong. Nararamdaman ko sa budi ko, mayroong mali. Pero ito, sabi ko, ito tama to, sabi kong ganun kasi si Brad Ely, matapang siyang sumasagot sa YouTube, sa social media. Wala siyang sa TV, nakikita mo siya, doon ka naanib. Ngayon hinanap ko, sabi ko ito talaga yung totoo. Kaya nung lahat ng aral na yan, sinunod ko kahit hibla ng buho ko, hindi ko ginupitan. Kasi alam mo ito pala yung totoo O lahat ng bawal, hindi mo talaga kahit noon.
gabi-gabi ako, umiinom naman ako talaga ng beer. Malakas ako uminom noon eh, naninigarilyo ako. Sabi ko, ay mali, o di itigil lahat. Kasi gusto mong sumunod eh, di itigil lahat. Tapos ngayon, nagpapakabanal ako, malalaman ko ganun yung ginawa, tapos sasabihin, AI lang daw, hindi totoo. Ay naku, wag nila ako pinagloloko, hindi naman ako bobo. Eh kung sila, yung utak nila, ayaw nilang pagganahin, eh bahala sila, magbulag-bulagan sila. Kung dati silang bulag, eh lalo pa silang nabulag, eh mahuhulog talaga sila sa hukay. Eh, bahala na sila, ayaw nilang maniwala. Sa kabila na yan, alam mo sis, ang nangyari dyan sa kabila kay DSR, yung mga tao dyan, yung mga miyembro na panatiko, hindi na sila nagsuri. Nakakampante na sila, ay nandito ako sa lokal, nandito ako sa palit, nandito ako sa kaharap ko si DSR, kaharap ko yung mga kay NP. Akala yung ganong kalagayan ang magiging maayos sila. Eh, hindi nila alam, yun ay physical na kalagayan lang. Eh, teka, ito nga eh, nagbago nga ang puso eh. Nagbago nga ang puso nung sinasabi yung mga ngaral at puno eh. Nagbago ang puso, anong gagawin nyo? Naandyan pa rin kayo. Yun ang hindi matanggap ng mga panatiko. Ang ibig sabihin nila, sa kanila kasi, pag miyembro kang lumabas, ay, nag-iba na ang diwa. Eh, yung puno ba, hindi pwedeng mag-iba ang diwa? Hindi ba pwedeng siya ang nag-ibang diwa at saka puso? Eh, naging mayaman siya, naging bilyonaryo siya eh. Eh, marami na siyang bagay, nakalayawan, mga luho, mga luxury. Siya po ang mag-ibang diwa, hindi yung miyembro na nag-aantay ng aral sa kanya. Eh, kasi tayong miyembro, umanib nga tayo nga ang naghanap eh. Eh, tapos nung tayo lumabas at nakaramdam, masama ang diwa, hindi, mali ka. Dapat iniisip mo din, baka yung puno na nag-iba ang diwa, nag-iba na ang aral. Ayun yun. Hindi nila matanggap yan mga kapatid kasi panatiko sila. Mambabato na lang yung mga yan. Mambabato na lang sila. Ang tanong sis, ano yung diwa na nag-iba sa atin? Yun ang tanong. Ang ano nga daw, bro, ang lagi nila kasing ang diwa daw natin, nag-iba na yung diwa natin kasi nga laban na tayo sa mga ngaral. Bakit laban sa mga ngaral? Wag nilang sabihin laban sa mga ngaral. Kung laban tayo kay Kristo, yun ang masamang diwa. Pero kung laban sa mga ngaral dahil hindi siya sumusunod kay Kristo, yun ang mali. Kaya doon tayo lumabas. Dahil nga sila, hindi yung mga ngaral mismo, yun ang lumaban kay Kristo. Yun ang ayaw natin eh. Sabi ni Kristo, mamuhay ka ng simple. Eh ngayon, hindi naman sila simple. Kunwari lang sa harap ng syempre marami naman talagang maniniwala dahil kaysa ganito, wala daw siyang bahay. Walang yung permanent address niya. Eh paano nga magkaroon siya ng permanent address sa dami-dami niya na sigurong mansion? Hindi niya na alam kung saan siya naka-address. Opo, maraming ano. Ano po kasi yan? Ano po yan kasi, mga kapatid, ganito po yan kasi, Brad. Yung miyembro kasi, tayo may dalang aral. Katulad tayo, lumabas. Dala natin kasi yung aral ng Kristo sa simula. Yun ang tinanggap natin. So ngayon, lumabas tayo, nag-exit tayo. Kaya nga tayo lumabas. Iba na kasi ang inaaral ng puno. Wala na, nalalaho ka na, iba na. Iba na, ramdam mo yan, iba na. So ngayon, lumabas tayo. Eh ngayon, sinasabi ng mga ibang miyembro dyan ni Rason na nag-iba tayo ng diwa. Lawakan nyo lang ang isipin nyo, mga panatiko. Lawakan nyo lang ang isip nyo. Pwedeng mag-iba ang diwa ng puno at saka ang aral ng puno. Siyempre, pag nag-iba ang aral at diwa ng puno, hindi naman bababa ang puno mo. Eh, bababa ba yan? Nananalasa yan sa pera, sa kasaganan. Hindi bababa yan. Ang mangyayari, parang po? Si King Solomon. Si King Solomon nga anointed yan di ba? Ang mismong naglagay sa kanya, Diyos. Ang naglagay sa kanya ng langis, anointed siya kasi mga propeta ang naglalagay noon, pinananalangin nila yan. Eh bakit yun? Wise men nga yun Yan ang pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa mundo. Wala nang hihigit pa dyan kasi ang Diyos na ang nagbigay sa kanya ng talino. Alam niya kung anong klaseng diwa. Eh ano nangyari sa kanya? Nadaya siya ng asawa niya. Diba? Yan ang nangyari sa kanya. Nadaya siya ng asawa niya. At sumamba na rin siya sa ibang Diyos. Eh dati naman matuwid siya. Eh ngayon sasabihin natin, si Brad Eli ang naglagay diyan kay Kuya ganito ganyan. Si Brad Eli lang yung tao yun, bakit propeta ba yun? Diyos ba yun? Kaya nga propeta naglagay na mag-asa lang si Brad Eli, na mag-asa lang. Kasi nga yung pamangkin na andyan, nasa tabi niya lagi, na mag-asa yan. Kaya tingnan mo, mga kapatid, iba yung sinasabi ni DSR nung buhay pa si Brad Eli. Iba na rin ang sinasabi niya ngayon. Noon siya, yung anong tawag doon, yung salitang yung mga lalaban ng debate, ganun. Iba na ngayon ang sinasabi, natiklop na, wala na sila. Wala na silang liwanag, wala na si Brad Eli. Wala na, iba na. Kumbaga, itong miyembrong panatiko na hindi masyado nag-iisip, hindi ginagamit ang isip, na ang puno ay pwedeng mag-iba ng diwa at ang aral. Siyempre, ikaw na nakatanggap ng aral ng Kristo, lalabas ka, may budhi ka na palalabasin ka na kasi iba na nababantuan na ayun po yun. Iba kasi,
Hindi talaga siguro. Sabi ko nga siguro tong minsan napapansin ko, ito bang mga kapatid na to? Obserba ba to? Kung ano sinasabi ng leader nila? Kasi ako, observer ako eh. Nakikiramdam ako sa lahat ng ano, pero hindi ako panghusga. Hindi ako panghusga hanggang walang ebidensya. Ganun kasi ako eh. Alam mo, nakita ko may something na ibang diwa. Ganun, nararamdaman ko yun, may ganun akong pakiramdam. Pero hindi ako nanghusga, hindi ako nagsasabi, ay, sige, ganito, ganyan. As long na wala kang ebidensya. Eh yan, ang dami nang lumalabas na mga ebidensya ngayon. Eh, sasabihin nila, AI, ano, ganun na lang ba kagaling ang AI ngayon? Lahat ng tao na nandoon sa loob, eh, AI yun? Naku, ewan ko lang sa kanila. Gabi nga, napapaniwala daw ako doon. Eh, bakit hindi nila panoorin? Tingnan nila yung mga ebidensya na mga lumalabas bago sila magsabi. Hindi yung dakdak sila ng dakdak, salita sila ng salita na hindi naman daw totoo, paninira lang, mababuti naman daw si kuya, wala naman tinuturong mali. Natural, lahat naman talaga ng kahit nga si Kibuloy, eh, mabuti pa rin ang tinuturo nun eh. Kasi pag-ibig, kahit saan naman na sekta, pag-ibig naman sinasabi. Pero ang tanong doon, pag hindi na nakaharap sa mga kapatid, yun pa rin ba ang ginagawa nila? Hindi mo masasabi yun. Siyempre, pagkaharap mo, plastikan na lang yan. Hindi nila alam ng korupsyon. At saka sis, ang pag-ibig, madaling palawakin yan. Wala nga siyang paksa eh. Ang pag-ibig kasi, sis, madaling palawakin yan. Mag-ibig, mag-ibigan. Habang siya umiibig na siya sa sanlibutan, ayun yun. Habang siya nagdidevelop okay lang, na kayo. sabi ko naman, okay lang yan. Sabi ko ganun. Bukas makalawa, hindi natin alam, pagtulog natin, magigising pa ba tayo o hindi na tayo magigising? O sabi ko, baka humaba yung buhay niya, 10 taon, 5 taon. Pero yung kaligayahan na tinatamasa nila ngayon, kung meron man silang bilyones ngayon, may mga mansyon, hindi naman nila madadala yan eh. Pero yung kaparusahan, yun ang isipin nila habang buhay yun. Habang buhay yun nakaparusahan. Doon sila matakot. Alam mo sis, alam na po nila yan, sister. Alam po nila yan, yung mga sinasabi nyong yan. Ang masama lang kasi, nagbago nga ang puso nila. Parang naano na sila ng kadiliman. Kumbaga ni Satanas, parang napuspos na ni Satanas yung kanilang yung kanilang pagkatao, puso. Wala na. Ang pinakikita na lang niya ni DSR, lutang na lang, mga paimbabaw na lang. Kasi syempre, dapat siya magsalita na maganda sa harap ng maraming tao, ganun. Pero yung puso niya at saka kalooban niya, nag-iba kasi gawa din naman niya, kapatid. Kaya nagkaganon. Kasi nga, ang pinili niya, itong bagay na nasa sanlibutan, ginawa niyang Panginoon. So, ang nangyari sa kanya, turing pa namang siyang mangangaral, ganyan na nangyari, nabusog siya. Hanggang sa yung unawa na wala na sa kanya. Tapos yung mga tinatangkilik niyang bagay na bagay, napuspos ngayon ni Satanas, kasama yung puso niya. Ayun na nangyari dyan. Kaya, sister, alam niya po yan. Kaya lang, siya'y lutang, ang tawag doon, parang... Wala na sa sarili. Wala na sa sarili. Parang, sabi ko nga, yung si King Solomon, si King Saul, kasi si King Saul yung unang hari eh, naging baliw yun, naging baliw siya bago siya namatay. Anointed din yun eh, pinili rin yun ng mga propeta eh, pero ang nangyari sa kanya dahil sa ganyan, nabaliw siya, hindi niya kinaya yung naging kaparusahan niya. Kagaya kay King Solomon, nung tumanda na siya, wala, parang nababaliw na rin siya kasi lumuluhod-luhod na siya dun sa mga Diyos-Diyosan ng mga asawa niya, napakarami. Yun ang nangyari. Kaya pagka tumanda ka na at magsunod-sunuran ka rin sa asawa mo, eh ganoon din ang mangyayari. Kala niya siguro dahil mayroon siyang ginawang mabuti, baka sabihin patawarin naman ako kasi may mga tinulungan naman akong ibang kapatid. Yun lang. Depende na yung Diyos sa kanya kung anong ihahatol sa kanya. Pero pag sinadya mo kasi yung kasalanan, yun ang mabigat eh. Pero kung nagkasala ka na humingi siya ng tawad, mapapatawad siya pero magmatigas siya hanggang mamatay siya, magmatigas siyang panindigan niya yung mga sinasabi niya yan na kasinungalingan. Nako, bahala siya sa buhay niya. Tayo naman, di naman tayo takot mamatay dahil alam naman natin sa budhi natin, wala naman tayo yung nagrabyadong tao. Namuhay naman tayo ng simple. Kumakayod naman tayo sa ating pinagpawisan. Nakakatulong naman tayo sa kapwa-tao natin kahit maliit lang sinasahod natin. Siya, sino ba nagpapasahod sa kanya? Baka mamaya yung kayamanan niya hindi naman sa pinagpaguran niya. Hindi ko lang alam. Kasi kung bilyones na ang pera mo, hindi natin alam yun kung saan na nagaling yan. Di ba? Konsensya niya na yun. Hindi naman niya madadala yan kahit isang 5 dyan. Bahala siya sa buhay niya. Kung parusahan siya, bahala siya. Kaya lang, tayo, wag na nilang iaano na tayo ang may impyerno. Bakit alam ba nila ang budhi natin? Si Snake, naka-unmute ka ulit. Teka, wait. Oo nga po. Hindi, pinapatig ko po kasi. Hindi, at saka ngayon, gumagamit na sila ng talata na may maglalabasan doon ng mga sa iglesia.
ang tilata nilang ginagamit ay hindi applicable yun ngayon, sa panahon ngayon, hindi applicable yun, sa panahon ni DSR, hindi. Nung panahon ni Brad Eli na may liwanag na lahat ay talaga inaakap, wala kang hahanapin, nalabas sa debate, na ano nasagot sa mga tanong, nung panahon yun, pag ikaw'y lumabas, ibang kahulugan no, nung panahon yun. Maaring may ginagawa ka or may problema ka. Pero ngayong huling panahon, naglalabasan na iba na yan. Huwag na silang magtalata na may lilitaw na ano, may nakalagay dito eh. Kung pa isa-isa, ano naman yung sis kung pa isa-isa, okay lang yun. Talagang ang may problema doon, kapatid. Kasi pa isa-isa Isipin mo sa libo-libong mga member. Libo-libo na rin ang lumalabas. Hindi naman tayo pa isa-isa lang doon pa lang mag-isip sila. Kaya nga hindi na yan sila sarado na kasi kung ano na lang sabihin. Black agad. O wag na kayong manood dyan kay Badong, o wag kayong manood kay Paano mo ngayon makukumpara kung sino nagsasabi ng totoo? Kasi dapat maging sila, maging fair sila, maging pata sila. O si Brad Eli noon, pakinggan nyo lahat. Naabutan ko, sinasabi ni Brad Eli ngayon. Hindi ko binabawalan ng mga kapatid kahit saan sila makinig. Ikumpara nila kung sino nagsasabi ng totoo. Ngayon, black agad. Kasi natakot siya dahil maaari yung kapatid, pag nakapakinig, ay tama pala yung sinasabi ng kapatid. Doon siya natatakot. At saka pag nanood sila, halimbawa, sister, may manonood. Halimbawa ako manonood. Halimbawa ako'y kaanib pa. Mahirap din sa kanila, pagka nanood sila, baka may kapamilya silang kaanib, bigla silang maging closet. May ganun ako nakausap, biglang naging closet. Ngayon, may pamilya sa loob, may mga kapatid, may kaanak, may naakay pa. Di nagbiglang nag-closet nung napanood lang si Badong. Si Badong pa yun, ha? Tapos, eto naman, sister, nung ako naman ang napanood, nito lang, kailan lang, nag-exit na. Ang bilis, hindi siya dumaan sa closet nung ako napanood niyang nagsasalita sa live. Talagang yung sinabi, talagang nakuha niya po. Sabi niya, sis, ayan ang hinahanap ko. Yung sinasabi mo, yan ang hinahanap ko na marinig. Tumama sa budhi niya, nag-exit yun, hindi dumaan sa closet. Ilan po yun? Sa awa ng Diyos talaga lumabas. Kasi marami na ngayon nakakaramdam. Lalo pag ikaw ay talagang nakikinig. Mararamdaman mo sa sarili mo. Kasi ako hindi naman kita kilala personally. Si Brad Badon hindi ko kilala. Lahat ng mga kapatid nag-exit. Kasi buhay namin dito lang OFW, lokal, ganyan. Pero nung nararamdaman ko, sino ba ang kaaway niya? Bakit siya nagpaparinig? Sino pinariringgan niya? Kasi ako ayoko ng ganun Kung ang pinunta ko doon sa church, gusto kong makakinig ng aral kasi doon ako naanib dahil sa aral. Wala nang aral. Paulit-ulit na lang yung aral. Ilang taon na puro na lang pag-ibig. Wala nang sustansya. Para ka na lang laging kanin na tinutubigan na lugaw. Parang gano'n na lang yung isoservice sa'yo. Magsasawa ka. Tapos may ipaparinig. Parinig ng parinig. Sis, may tawag po doon yung sa ulan. Parang wala siyang dalang ulan. Yun. Ayun po yung iba na po yung sinasabi, wala na po tayo kasi magagawa diyan, sister. Marami na rin pong na ganyang sinabi, wala tayong magagawa diyan kasi nga sister, may panatiko 'yan. Ngayon, kung sila'y talagang ng Diyos, kasi bukudan na nga po yan talagang sasalain na yan Sasalain na yan kung sino yan. Dalawa lang naman yan, sister, kahiyahayaman sa mga nasa kabilang panig. Dalawa lang yan, tupa at saka kambing. Ayan lang yan. So ngayon, maglalabasan dyan talaga yung bayang tinawag. Tatawagin yan. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng talino at unawa yung kabilang yan Kasi ang Diyos ang nasa labas Siya ang tumatawag sa labas. Siya ang pinakapuno mo sa labas. Paano gagaling yung nasa kabila ni DSR? Sige nga, kaya wag na kayong maghanap. Ayan talagang hahanapin nila. Yan talagang si DSR talaga paniniwalaan nila. Ayan ang tinasawang ng tiwalang tao yan Yan ang tiwalang tao. Okay lang yan. Sabi ko naman nga, okay lang naman kung talagang inosente. May iba kasing kapatid talagang totally blanco. Wala silang alam. Lalo na may iba mahina ang pangunawa. Wala silang napakinggan, okay lang yan dahil sa budhi naman nila yung pagtulong nila doon, paggawa nila ng mabuti, talagang sa kalooban nila, accepted naman ng Diyos yun, kumbaga nauunawaan ng Diyos yun. Kasi nga, ang Diyos naman kako sa puso tumitingin natin Alam naman ng Diyos kung dinadaya natin ang ating sarili o hindi Halimbawa, nasa loob sila, nararamdaman na nila sa puso nila, ay may mali. Nakakakutob ka Siyempre magre-research ka. May iba namang kapatid, talagang mahina ang pangunawa. Hindi tama yan si kuya. Wala naman siyang narinig. Nag-aabuloy siya. Biktima na nga siya Biktima, i-impyerno pa ba ng Diyos yun? Siyempre kaawaan yung kapatid na yun kasi biktima din siya Hindi niya alam kung anong nangyayari. Kumbaga na-trap din siya doon sa loob. At yung iba naman, hindi natin alam. Siyempre may kagaya ng mga OFW, lahat ng kamag-anak nila sa Pilipinas, asawa, anak nila. Ngayon, kung lalabas siya,
Siyempre, Oo, pinoprotektahan niya rin yung asawa at mga anak niya dahil pwedeng kausapin doon ng manggagawa sa Pilipinas. Oh, i-block mo na yung asawa mo at laban na sa mga ngaral. Siyempre, sobrang sakit yun bilang ina na ibablock ka ng asawa mo ng anak mo dahil sabi mo, masamang diwa na yan. May mga ganun kasing sitwasyon eh. Ang nakakaalam na lang ako doon, Diyos. Sa totoo lang, ayokong magsalita. Pero nasagad talaga ako nito eh. Kasi sasabihin ba, matigas ang mukha. Patunayan yung anong pinatigas ng mukha ko. Sinong inagrabyado ko dyan sa loob para maging matigas ang mukha ko? Eh, lumalabas nga ako. Papakita nga ako ng mukha. Hindi nga nakalak ang profile ko eh. Oh. Hindi nga ako nagsasalita ng kahit kaninong kapatid na masama ang kapatid. Ganito, wala akong sinasabi. Pero may kapatid na nagsasabi na matigas daw ang mukha ko at duwag. Ganun talaga. Diba? Nakakaloka. Kasi sabi ko, ikaw palang makajos. Ikaw lang makajos. Ako nga, hindi ako makajos. Sis, alam mo sis, pagka ganyan, huwag kang masyado makapag sa mga ganyan. Alam mo kung bakit, payo ko lang. Alam mo kasi, naintindihan kita, kalooban mo, naintindihan ko. Meron ng pamilya, nilalagay ang pinapaskil ang pangalan sa lokal, wag daw iimikin, wag daw pamilya yun ha. Eh, ikaw lang. Ganyan talaga, sister. Ang kasi natin, tatanggapin natin ngayon kung ano yung ginagawa natin sa kanila. Kasi iba na nga yan eh. Sila yung panig na, kumbaga, panig ng kambing, yung hindi nakakaunawa. Ayan na yan. Kaya wag na tayong maghimutok. Ayan na yan, natutupad na po yan. Chill lang ako eh. Kasi wala akong pinoproteksyonan na mga pamilya ko. Bahala silang mag-bash sila ng bash. Ako chill lang ako. Bakit? Ang budhi ko, sabi ko, wala akong sama ng loob sa anumang kapatid. Wala akong blinak. Eh kung blinak nila ako, eh di sila, ang budhi nilang nadungisan. Kasi isipin mo nga, i-block ko si Sispam. Eh anong reason? Ba't ko siya i-block? Inagrabyado ba ako nito? May utang ba akong hindi binayaran dito? Sinisbis ba ako nito? Siniraan ba ako nito? Dapat i-block ko siya. Wala man lang akong ginawa ni ganung bagay. Ni Cinco, wala nga akong inutang sa kanila. Bakit ako ibablock? Ngayon, konsensya nila yun kung blinak nila ako. Pero ako, kahit isang kapatid, hindi ako magbablock. Bakit? Para makita nila kung ano ang katunayan na umalis ako dahil sa aral, hindi dahil sa kanila. Yun ang ko. Ngayon, kung lumapit sila sa akin, tanggapin ko sila ng buong buo. Magtanong sila sa akin, sasagutin ko ng tamang sagot. Kung gusto nila ng evidence, sasagutin ko rin sila doon na kung ano hingin ko. Ayaw nila maniwala, AI pa rin, di bahala na sila. At least I do my part. Yun ang point ko doon eh. Ako, wala akong kinakatakutan na kahit sino. Bakit ako matatakot? Wala tayong inagrabyado eh. Takot ako sa Diyos. Totoo lang sis, ayun na nga eh. Kaya, opo, tama nga po yun. Ako, parang wala akong sinasalangan, wala akong kamag-anak eh. Ganun po talaga ang mararamdaman nyo talaga. Pagka wala, hindi, alam nyo, sis, takot yung mga yan. Eh, syempre, kung hindi sila takot dapat ay hindi ka binablock. Ganun lang yun eh. Ako nga ay binablock sa buong mundo eh. Sabi ko, anong kasalanan ko sa inyo? Kayo bagay mga ulaga. Wala, hindi nyo nga ako kilala, ibablock nyo ako. Bakit? Sa usapang pagkapanatiko nyo. Dapat nga makinig kayo sa akin. Kung sinasabi ko para may kukumpay nyo. Eh, syempre, duwag yan eh. Sino kayang duwag? Alam nyo yung mga duwag, hoy. Hoy, mga worker, mga DS, hoy, na mga bobo. Hoy, tumingin kayo sa akin, mga kay NP. Kayo ang duwag, ha? Kayo ang duwag. Kahit yung puno mo, duwag. Naku, ako'y nagmamabait na, kaya lang hindi ko kaya pag nagla-live. Alam mo, kayo ang duwag. Eh, paano duwag? Ibablock mo na lang. Tunggaban mo rin kami. Mag-live ka din ng inyo kung ano gusto mo sabihin. Ito nga, sinasabi ko lang ito kung totoo silang kapatid, dapat nga ipanalangin nila eh, di ba? Ipanalangin nila tayo kung talaga may mabuti silang buti. Ako kasi pinanalangin ko mga kapatid, sa totoo lang eh. Nanalangin ako na mabuksan yung puso't isip nila eh. Pero sila pinanalangin ba nila tayo? O baka ang iniisip nila ay sa impyerno na yan, tuwan-tuwa may impyerno. Yun ba maka-Diyos? Eh kung ang Diyos nga, lahat ng tao, kung maaari lang, gusto ng Diyos mailigtas eh. Gagawa ng paraan eh, di ba? Sister, hindi po yun maka-Diyos, yun, maka-Kuya. Kuya sila. Kaya yun ang Kasi kuya nga nila, hindi nga marunong yata manalangin eh. Nung upo ba yun? At hindi ko nga narinig na nalangin yan. Makapag siya, mga KNP, hanggang ngayon, ang haba-haba nyo pa rin manalangin. Ang pinagtataka ko, saway ka ng saway sa mga tauhan mo, sa mga KNP mo. Eh ikaw nga, hindi ka nga marunong manalangin, hindi ka nga nagtuturo kung anong tamang pananalangin. Dituruan mo, paano manalangin? Iparinig mo sa mga buong kapatiran.
na umiiyak ka na nanalangin, na humihingi ka ng tawad sa Diyos, hindi ka nga marunong manalangin, tuturo-turuan mo yung mga KNP mo na wag habaan ng panalangin, iba nakatulog na. Dami ko nakakausap na ganyan, sa sobrang haba ng panalangin, nakakaiglip na. O, yun pa ba yun? Ay, sus ko, patawarin. Ay, ano lang, reality talk lang. Kaya nga, bago ako gumatin ako sis ng lokal, napakarami kong kape. Alam nila yan, kilala nila ako dyan. Maraming kapatid dyan. Pag walang kape, lalapit lang sila. Sis Pam, may kape ka ba dyan? O, alam kasi na, antok. Ako kasi yung diwa ko. Siyempre, nagmamalasakit tayo sa mga kapatid. Lagi ako maraming baong kape kasi alam ko maraming inaantok. So, sabi ko, pag sinong walang kape, mayroon na ako reserbang kape para makapakinig. Concern kasi tayo. Yan yung tunay na may diwa ka na pagiging kapatid, di ba? Siyempre gusto mo rin sila na makapanginig ng aral. Wala, inaantok talaga sila kasi nga, paulit iniisip siguro nila, pagtulog, yun ang paksa. Pagising, ang lundok, yun pa rin. Magsasalita si Brad, Daniel, mamaya si Brad Josel, mamaya si Brad Rodel naman. O, isipin mo 1 oras, 2 oras, pagising nila, ayun pa rin naman, isasummarize pa rin naman ni Brad Rodel sa huli. Ba't ko papakikinggan lahat? Diba? Iba inaantok ko, syempre pagod sa trabaho, isipin mo naman 6 days ka nagtatrabaho, linggo na lang pahinga mo, tapos kahaba-haba ng Nararanasan ko yung dito. At ako may kasama matanda dito, naaawa nga ako Nagpapaalam na nga lang sa akin yung matanda kasi syempre may sakit yun. Sasabihin nun, Sis Nikki, ako uuwi na. Ay sige po, magdasal na lang kayo. Talagang wala, hindi tumatagal, lalo't yung matatanda. Kasi nga paulit-ulit, hindi kaya tayo nakakaramdam ng wala nga pong paksa, kaya tayo nakakaramdam ng antok, walang hiwaga. Ba't baga kay Brad Eli, hindi natin namamalayan ng oras? Ayun po kasi yun. Wala nang espiritu, kaya wala na. Sabi niya, meron nag-comment, sabi ni Brad Ronnie, once lang daw na nalangin si KDR, si DSR ba yun? Sabi, isang beses na daw na, isipin mo ba naman, sobra 4 na taon nang patay si Brad Eli. Sa 4 na taon, isang beses ka lang napakinggan ng kapatid na nalangin. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman. Ngayon kasi hindi na siya marunong manalangin. Ang pinapaksa niya ngayon, mga exeter, o nahayag. Hindi siya nahihiya, yung sarili niya, hinahayag niya. O, kalkalin mo dapat kung anong ipapaksa mo na meron namang matuwa sa yung mga kapatid. Hindi yung babatikusin mo yung mga nag-exit. Tapos, ngayon, magkaka-idea. Imbis na walang idea kami, nagka-idea kami. Wala siyang ginawa, parinig ng parinig. Bobo na nga lang talagang hindi nakakaroon ng idea. Bobo yun, mahina talaga. Sa Biblia naman yun. Bobo na lang yun. Kasi iba, hindi naman talaga nakikinig. Okay lang yan. Basta nasa iglesia tayo, ligtas tayo. Tayo ang bayan ng Diyos. Diyos, patawarin. Ano po kasi ang tawag doon, physical po yun. Mababaw po yung nila. Hindi sila talaga sumubok. Hindi ka pwedeng sumubok ng panlabas lamang. Kailangan dumako ka doon sa spiritual. Pagka physical, walang mangyayari. Ano yan? Habang buhay tayo doon sa harapan niya. Habang buhay tayo sa lokal. Wala nga doon ng Diyos. Teka, ito, si kapatid na Jun Timaano, lahat ng sekta ngayon, kaisa na ni DSR sa pagpapayaman. Magpapakasama na sila sa ugat ng lahat ng kasamaan. Iba na po ngayon talaga. Ramdam naman niya ng marami. Hello po si kapatid na Brad Art. Hello from France. Si kapatid na Mark Lizardo is watching. Ayoko magbanggit na ibang pangalan at baka tayo madali dito. Si kapatid na Ronnie Kito and Rosario, once lang po manalangin Alam niyo si Brad Badong may kinukwento yung sa manggagawa. Isang beses lang daw nagpa-meeting. Ayun ang intindi ko sa kwento ni Brad Badong. Tawag dito si kapatid na I am okay. Oo, sa haba ng pagkakatipon, nagchichismisa na lang sa mga pagkakatipon. Opo, at nabutan ko po yan. Ramdam ko naman talagang, ewan ko ba, bakit ganoon? Hindi ko alam. Basta ako, naramdaman ko yan. Naramdaman ko talaga yan. Matalas talaga pakiramdam ko. Bagong bautismo lang ako, naramdaman ko na yan Hindi nga ako makapaniwala, mangyayari pala. Kaya ngayon yung mga, may nagme-message sa akin, kamusta po sis? Marami kasi nagugulat sila kasi alam talaga nila, hindi po talaga ako nagpo-post sa FB ko. Sabi nga nung best friend ko, sabi niya, hindi ka man lang kita nakikita na post. Tapos nagulat sila, ganun. Pati mga kamag-anak ko, pati anak ko, nagtatanong sino daw kaaway ko. Sabi ko, walang kaaway. Gusto ko lang na medyo magising naman. Bulabugin muna natin sila. Naku, ako na naman ang wanted dito sa lokal. Sabi ko, nananahimik nga ako. Kasi sabi ko kay Brad Badong, bilang beses ako iniimbitahan niya na umakyat sa live. Sabi ko, marami akong inaano ng mga kapatid na, kasi alam ko, hindi lahat ng kapatid, yung pang-unawa is malawak.
Yun ang ano kasi doon eh. Pero kung may mga kapatid kasi na sunod-sunuran lang kung anong marinig nila, ang nakatatak na kasi nila, ito leader siya nagsasabi ng totoo. Ito ang bayan ng Diyos. Yun na lang at yun na lang ang ano nila, inaano nila sa sarili nila na sila ang sa Diyos, yun ang nagsasabi ng totoo. Kaya pag mayroon kang sinabi na doon sa leader nila, sabihin nila, masama na ang diwa mo, lumaban ka na sa mga ngaral, mabigat na kasalanan. Mga ngaral, totoo ba siyang mga ngaral? Mahiya naman siya sa mukha niya. Kung lumaban tayo kay Kristo, yan, mahiya tayo. Naku, talagang ako doon takot. Talagang takot ako sa Diyos. Sa totoo lang, doon ako takot. Pero sa kaninong tao, hindi ako takot. Bakit? Kahit mamatay man itong lupang katawan natin na to, kahit ngayon, bukas hindi na ako magising. Okay lang. Bakit? Meron namang Diyos na hatol sa atin. Hindi ako takot dun. Sabi ko, Ayan, diba? kami mga mga nasa kabilang parte, mga worker, DSO, tinyo, matatapang kami mga exiter, di ba? Saan ka pa? Teka, ano yun? Dito magabang. Tawag dito, tingnan mo, nakapagsalita. Yung kabila, hindi makapagsalita, hindi, baka may kumalabog lang na pakukuluan daw mukha para lumambot. Ewan ko, ang hirap kasing patulan yun eh. Kasi ako, tagap ko na yung kapalaran kong ganyan kahit anong sabihin niya. Kahit sabihan niya ako ng... Excuse lang po, nandito na yung mga amo ko. Bababa muna ako. Dumating kasi sila. Opo. Ikaw muna dyan.